I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ito para sa inyo ha. At syempre sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, ang Pangulo natin ay talagang walang hindi na maaawat ha, sa pag-iikot sa buong region ng Mindanao at Visayas mga bes ha. Parang mix yung pagbibigay niya. Yung bagong Pilipinas, sa pagtulong sa mga El Nino affected. Ngayon naman guys, ay nako, nandyan po sa Negros Oriental, mga bes. Nakikita ko? Nako, talaga naman. Hindi lang isang probinsya yan guys ha. Hindi lang isang LGU. Maraming lugar yan, mga kababayan. Oh. Kita nyo, namigay na naman ng titulo ng lupa, namigay na naman ng makinarya. Iyan ang malaking susi para sa mga magsasaka. Talagang number 1 priority niya talaga. Grabe oh. Biro nyo, ito guys Negros Oriental, okay? Maraming lugar or mga LGUs. Sa Negros Oriental, ilang mayors ang mayroon yan. Lahat po yan mayroon. Lahat ng mga LGUs. Nakikita yung mga tractor sa likod. Ay, nako, talaga naman. Mapasang na all ka. Galing po siya ng ng Tacloban. Ito na naman. Dumiretso sa Negros Oriental. Nako, ilang beneficiaries ang mabibigyan guys ng titulo ng lupa. Talaga naman, sana all. Galing. Siyempre guys, kasama po ang ating sekretary ng DAR, si Conrado Estrella. Ayan, mga mayors, mga gobernadors, mga congressman, kasama po sila. Nakikita nyo, mga susi ng mga malalaking motors. Guys, grabe, mga traktor yan guys. So, yung nasa likod, nakikita nyo. Nako, madami yan mga kababayan ha. So, abangan nyo si Pangulong Marcos Jr. sa mga lugar nyo mga kababayan. Iikot po siya. Nakita nyo? Di kayo naloka, di wow. So, ito real talk tayo. Natural guys, ang lahat ng mga bumabati ko sa Pangulo, thank you very much na lang. And of course guys, sa lahat ng mga binibigay niya ng tulong sa mga magsasaka, nakikinabang din po ang mga DDS, no? Huwag niyo sabihin walang DDS dyan sa Negros Oriental. Natural. Mayroon, nakikinabang sila lahat yan. Pero okay lang, banat lang kayo ng banat. Sirain nyo pa ng sirain si Pangulong Marcos Jr. Siya naman ay tulong ng tulong. Diba? Dahil dyan, sa kanyang napakabait at hindi pala away, dyan siya minahal ng taong bayan. Kayo lang mga anti-Marcos hindi naka-appreciate sa mga magagandang ginawa niya. So dahil dito guys, ay talaga naman kakaiba ito. Bakit? Ngayon lang nangyayari ito Yung mga past administration, may nakikita ba kayong gaganyan? Nagbibigay ng mga traktor, mga makinarya sa mga magsasaka? Priority ba nila yung mga magsasaka? Of course, hindi. Wala akong nakita So, dahil dyan, mga bes, sabi po nga ni Secretary Conrado, matagal ng panahon, mga kababayan, inaabangan nila, inihintay ang kanilang titulo ng lupa. Ang iba, namatay na. Nang mamana na ngayon yung mga anak. Ngayon, sa kanila na yung lupa nila. At hindi lang yan, guys, binigyan sila talaga ng yung permitted to loan or mangutang sa land bank mga kababayan. Sabi nga ni secretary dati makakapal daw yung mga papers na pipirma niya bago ka umutang, pero ngayon hindi, isang papel na lang, ay di ka naloka. Ganon guys ka concern, no? At malasakit si Pangulong Marcos Jr. Ganyan niya ka guys, no? Ka-priority ang mga magsasaka. Without nga mga magsasaka, hindi tayo kakain, kayo naman, no? Di ba? So, congratulations sa mga taga Negros Oriental. Nako, maraming lugar po yan, no? So, dahil dito, guys, tunghayan po natin. Ayan, no? Nakita nyo lahat yan? Ay, nako, guys, lahat yan, may natatanggap sila. Ayan, mga land titles, ha? Titulo ng lupa nila, sobra silang happy. Mayroon pa nga dyan, napakatanda na. Ngayon, hinintay niya matagal ng panahon, dekada na, hindi pa nabibigay ang lupa niya. Ilang presidente na nagdaan, except lang yung dating Marcos Sr. Kasi siya po ang unang nagtatag itong DAR na ito no? So, dahil dito mga kababayan, congratulations sa mga taga Negros Oriental at sa mga lugar pa na nabibigyan. Kahapon po yan, May 22
2024. Congratulations sa lahat ng mga Tacloban ay sa mga taga Negros Orientals. Ay, selfie pa more. Okay. Guys, pakinggan natin ang kanyang speech. Sapagkat naririto si Casimyon Academia ng Bais City, Negros Oriental. Mr. President, siya po ay 101 years old po. Ay, wow. Naririto po siya. Naku, may matatanggap na 100,000 yan eh. Hindi pa ho gumagamit ng Viagra yan, Mr. President. At ganun din po si Mr. Danilo C. Carbos, 73 years old. Nasaan po kayo, Mr. Danilo? Yan, nandyan siya. Si Mr. Jesus Kilario, 90 years old. Ay, grabe. Oh. Mr. President, nag-jogging pa ho yan, papunta dito. Ganon din ho si Mr. Mario Pedros, 67 years old, na taga Bohol. Ilang taon na ho sila naghintay, Mr. President. Siyempre, yung iba, hindi na nakahintay. Nauna na. Binigyan na ng lupa ng Diyos sa langit. Nakatulad ni Mr. Yun ho, mga namatay na, mga pumanaw na mga kasamahan natin na ang tagal naghihintay. Naririto po ang kanilang anak, si Mr. Julio Vargas. Nasaan na kayo? Si Mr. Roberto Pinero. Si Mr. Juanito Alqueres. Mga anak na po yan, na mga naghihintay. Hindi lang po yung iba. Namatay na yung ama. Namatay na rin yung anak. Umabot na sa apo. Wow. Ang naghihintay, Mr. President. Galing. Nandito rin si Vicente Sauci III. Ayan, apo na ho yan, Mr. President. Pareho tayong III. Ganon din ho si Malona Orok. Kuha na rin ho yan. Apo na rin ho. Ayan, nandiyan siya. At ang ating kaibigan na tiga Cebu, si Mr. Leopoldo Tamulak, apo na ho. Mga kasama, Mr. President, Biro nyo yan? ang tagal-tagal pong naghintay nitong mga ito Ngayon lang nila natanggap? para makakuha ng individual na titulo, para masabi nila ang kanilang sinasaka ay kanila na. Anong ginawa ng past administration? Ba't hindi nila tinutukan yan? Ngayon At hindi lang po sila. Kaloka. Lahat kayo na naririto ngayon, ang tagal-tagal ninyong naghintay para makuha ang inyong sariling mga titulo. Noon pong sinabi ko sa atin mahal na Pangulo yan, lalong-lalo na yung mga tiga Negros Oriental, mga tiga Cebu, mga tiga Bohol, mga tiga Siquijor. Ang sabi ng ating mahal na Pangulo, paspasan mo yan. Kahit wag ka nang matulog, basta siguraduhin mo, lumabas ang titulo nila sapagkat naghintay na sila ng matagal na panahon. Yay! BBM lang Ayan sa kalam. ang utos ng ating mahal na Pangulo. Kaya ho, yan ang susundin natin. Yan ang matutupad. Kaya ngayon ho, itong araw na ito, May 20, 2024, inyong matatanggap ang pagkatagal-tagal na titulo na inyong hinihintay. Ang inyong inaasam-asam. Palakpakan naman kayo dyan, guys! Wow! Dahil po yan sa administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Siya lang Jr. talaga ang may malasakit sa magsasaka, no? Mr. President, kung naalala pa ninyo,
nung first time po na nag-deliver kayo ng inyong State of the Nation address, ang sabi po ninyo, agrarian reform is not just about distributing lands. Hindi lang ito ay, ang agrarian reform ay hindi lang ho ang pagbibigay ng lupa sa atin mga kababayan. Ang agrarian reform po ay ang pagbibigay din ng mga support services, ng mga farm machineries and equipment, ng mga farm-to-market roads, ng financial assistance, ng lahat-lahat na ho. Pati na ang libreng edukasyon para sa inyong mga anak at mga apo. Palakpakan naman! Dapat ginawa ng mga Nais kong malaman ng lahat, Mr. President, na pagdating ho sa farm machineries and equipment, yung mga traktor, mga bomba, mga kung ano-ano, bomba ng tubig, hindi ho yung bombang sumasabog ho. Yung bomba ng tubig at kung ano-ano pang farm machineries and equipment. Sa Bohol po, nakabigay po tayo ng total ng 7.2 million. Wow. Sa Cebu, nakapagbigay po tayo ng 1.5 million worth. Galing. Umpisa pa lang ho yan. Naks naman. Marami. Sa Siquijor po, nakapagbigay din tayo ng 1.5 million. Wow. Dito po, sa Negros Oriental, nakapagbigay po tayo ng 7.3 million worth of farm machinery. Wow, sana all. At pagdating ho sa farm-to-market roads, Mr. President, Yan, ano yan? Daan yan eh, daan. sa ngayon po, nabigyan na natin at yung iba, patapos na ho. Yung iba, gina-ground break na ho. Dahil ho sa kasipagan din ng atin mga congressman, tumulong po sila at atin mga mayor, mga gobernor. Kaya ang ating mga mayor, ating mga gobernor, ang ating mga congressman, kailangan magpasalamat ho tayo at lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. Dahil tumutulong talaga sila. Sa mga ilang bayan po na ang total po ay 5.625 kilometers. Nakapagbigay na ho tayo ng mahigit ng 100 million lahat-lahat po para sa farm-to-market roads dito po sa Region 7. Wow. Na ang total beneficiaries po ay 3,100 po na magsasaka. Dami. Ang mga agrarian reform beneficiaries na benepisyuhan po nito ay 1,526. Ang non-ARBs ay 1,574. Napakadami po ang naibigay na po natin na tulong. At Mr. President, sa kasalukuyan, ginagawa na rin po namin, iniimprenta na namin upang bilang sa pagtugon ng Republic Act 11953, yun hong New Agrarian Emancipation Act, ginagawa na ho namin yung Certificate of Condonation ngayon. Wow. At lalong mahalaga ho, meron na ho kaming programa ngayon na ginagawa. Siguro ho, pagbibigyan naman kami ng DBM at Department of Finance, magkakaroon na rin ho ng sapat na pondo ang agrarian reform upang mabigyan din ho ng scholarship ang mga anak ng atin mga agrarian reform beneficiaries. Wow, good news yan. Yun ang utos ninyo, Mr. President, ginagawa po natin at ang dami na hong natulungan ng mga agrarian reform beneficiaries na katulad doon ng inyong yumaong ama na si President Ferdinand Marcos Sr. at ganun din ho ng aking lolo, yung unang-unang sekretary ng agrarian reform
nung tinanong ho ninyo sa akin noon, kaya natin mapantayan ang ginawa ng aking ama at ng iyong lolo, ito ho ang sagot. Sa tingin ko, kayang-kaya natin, sir, gawin ito. Kayang-kaya natin tulungan ang lahat ng agrarian reform beneficiaries. Kaya hindi na ako magtatagal ng pagtatalumpati. Kailangan ay pakinggan natin ang ating mahal na Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Your Excellency, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagpunta po natin dito sa Dumaguete ay bahagi lamang ng pangbansang lakbay tulong na ating ginagawa upang direktang maipaabot ng ang ayuda at suporta sa buong kapuluan. Pambansang lakbay. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA. Wow. At mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 hektarya ng lupain dito sa Region 7. Ayun guys, tinaas ang mga titulo nila, oh. Ay, sana all mayroon. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. Sa ating paglipat ng pagmamay-ari ng mga lupaing ito sa inyong mga kamay, muli natin pinagtibay ang ating pangako na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga magsasaka at manggagawa ng ating sinimulan sa paglagda ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito pong bagong batas na ito, sa pamamagitan nito, ay pinalaya na po natin ang ating mga benepisyaryo mula sa pasanin ng utang upang mapagtuunan nila ang nang buong pansin ang kanilang pagsasaka. Ngayon naman dito sa Region 7, ang DAR, Department of Agrarian Reform, ay nakakapagbigay ng higit 4,000 hektarya na lupa na nitong taon na ito. Wow. Sa kabuuan, ngayon taon, ang Department of Agrarian Reform ay makapagbigay ng lagpas 15,000 hektarya na lupa sa higit na 9,000 na Agrarian Reform beneficiary sa buong bansa. Wow. Ito, dami. Sana all. lumampas na ito dahil 65% na ito na ang ating taunang target na 23,000 hektarya ang ating malalagyan, mabibigyan ng titulo. Marami po tayong pamamahagi na lupang pang-agraryo dito sa Region 1 at sa buong bansa. Ito ay patunay ng ating patuloy at walang humpay na pagsisikap na tuparin ang aming pangako na kukumpletuhin namin ang reformang agrarya dito sa ating minamahal na Pilipinas upang higit na mapakinabangan ninyo ang lupang inyong pagmamay-ari. Magbibigay din po tayo ng halos 18 milyong piso na halaga ng makinaryang pansaka sa lagpas 3,000 benepisyaryo dito sa Region 7. Wow. Ang mekanisasyon, ang pagbibigay ng mga ating mga gamit, itong mga
tractor, itong mga sa processing, yung mga dryer, mga kung ano-ano na kailangan ng ating mga magsasaka. Ito ay makabagong irigasyon at patuloy pa rin ang palawak natin ng irigasyon. Ito ay susi ng papangunlad sa ating mga sakahan. Mas mapapabilis po itong inyong mga gawain at mas mapapaunlad natin ang lupang inyong sinasaka. Bukod po rito, naglaon din po kami ng 100 milyong piso para sa pagpapatayo ng Farm to Market Road dito sa Negros Oriental. Wow. At 34. Narinig nyo yun? 34 na milyong piso para sa Farm to Market Road sa Siquijor. Ngunit, hindi po dito nagtatapos ang lahat. Marami pa po tayong napaplanong Farm to Market Road. Yung piso na gagawin sa Bohol, sa Cebu, sa Siquijor, at syempre dito sa Negros Oriental. Sa pagpapagawa ng mga kalsadang ito, mas mapapadali ang pagdadala ng inyong mga ani sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming koneksyon sa pagitan ng mga sakahan, merkado, paaralan, tanggapan ng pamahalaan at sa mga bayan-bayan. Lalawak din ang inyong magiging mamimili dahil mas malayo na ang mararating ng inyong mga produkto. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng mga inisyatibo at proyektong ito, hindi lamang natin mapapalaki ang kita at mapapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka, mapapaunlad din natin ang ating mga komunidad na mapapalago ang buong sektor ng agrikultura. Kung inyo pong mapapansin, 2 hanggang 3 araw sa isang linggo, 2 to 3 days bawat linggo, ay aking inilaan para sa mga out-of-town na bisita na ganito. Ito ay alinsunod sa aking paniniwala na ang epektibong pamamaraan ay dapat katampukan ng pagharap sa taong bayan at pagpunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Dahil kapag ako'y nakaupo lang sa opisina, nandun ako, naka-air condition sa palasyo, paano ko maririnig ang inyong mga hinaing kung hindi ako makakaharap sa inyo? Paano ko makikita ang kalagayan ng inyong lugar kung hindi ako mapunta dito? Paano ko malalaman ang mga status ng mga government projects dito? Kung delayed ba? Kung on time? Kung hindi ko mahingian ng progress report, ang hindi lamang ang mga ensya, kundi ang taong bayan mismo. Dahil sila, ang taong bayan, ay ang talagang nakakaalam. Siyempre, kung minsan, yung ating mga opisyal, para sabihin ay napakaganda ng kanilang trabaho, pagagandahin nila yung report. Pero hindi naman sila tinitignan lang nila yung mga natapos. Kailangan natin tignan ano yung hindi natapos, bakit hindi natapos, ano yung naging problema. At ang nakakaalam niyan at ang makakasagot diyan hindi lamang ang ating mga local government official, kung hindi ang taong bayan mismo. Paano ko makikita ang pag-uunlad ng inyong lungsod na bunga ng inyong sipag at tiyaga kung hindi ko ito matutunghayan ako mismo? Higit sa lahat, paano ako magpapasalamat at masusuklian ang inyong suporta at malaking ambag sa kaunlad ng ating bayan kung hindi ako tatayo nandito sa harap ninyo. Kaya ang pagpunta ko rito, hindi lang upang magbigay ng tulong o maghatid ng serbisyo, kundi para rin makinig at malaman ang inyong mga pangangailangan. Hindi po ito ang aking huling pagdalaw. Babalik ako na dala ang mga konkretong tugon ng pamahalaan sa inyong mga kagustuhan. At iyan na rin po ang panata ko sa mga lugar na ating mapupuntahan at papupuntahan pa. Walang lalawigan na makakalimutan. Walang sektor na makakaligtaan.
Muli, sa ating benepisyaryo at magsasaka, nais kong ipaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam niyo po, itong aming ginagawa ni Secretary Conrad Estrella ay talaga sa amin, para sa aming dalawa ito, labor of love sa amin ito. Kaya't kami tuwan-tuwa na magawa namin ito makapagbigay ng titulo. Alam mo po kung bakit sinasabi kong labor of love yan? Nagsimula ito nung panahon ng ang Pangulo ay ang aking ama. Nagsimula ito nung ang lolo ni Secretary Conrad Estrella ay Secretary Conrado Estrella ng DAR. Sila ang nagsimula nitong lahat. Kaya nung kami ay umupo bilang sekretary, bilang Pangulo, nagtataka kami, 30 taon na nag-aantay ang mga tao. Umabot na nga ng 102 years old ang ating pinakamasigasig, pinakamalakas na magsasaka na hanggang ngayon nag-aantay pa. Kako naman, bumultuin tayo ng lolo mo at saka ng tatay ko pagka hindi natin ginawa ito. Dahil ito ay isa sa una na ginawa, isa sa una na instruction na binigay. Ito ang isa sa una na ginawa ng administrasyon, yung unang administrasyong Marcos. Kaya siguro naman, sabi ko, karapat-dapat lang ito ay dapat tapusin sa pangalawang administrasyon na Marcos. Naway maging inspirasyon ng mga titulo at tulong na ito upang lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pagsisikap para sa sarili, para sa inyong mga pamilya, at kasama na rin para sa ating bansa. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan at ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. Bilang Pangulo, tinitiyak ko sa inyo, ang inyong gobyerno ay laging handa na magbigay sa inyo ng suportang kailangan ninyo. Kaya magkaisa tayo sa ating layunin para sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at para tiyakin na walang Pilipino na magugutom sa ating pinapanday na bagong Pilipinas. Muli, ang taong bayan ay nagpapasalamat sa inyong pagsisikap. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, dadako na tayo sa pamamahagi ng land titles sa ating agrarian reform beneficiaries. So yun guys, narinig yung speech ng ating mahal na Pangulo. Congratulations sa mga taga Negros Oriental and Dumaguete. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Abangan nyo po yung mga magagandang nagagawa ng Marcos Admin. Kung nakikita nyo yan guys, sabay-sabay po ang pagbibigay ng mga titulo ng lupa at mga machineries sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Bohol. Ano pa yung isa? Wow, grabe ito guys, ang tindi naman ito. Ayan, nakita ko Bohol. Saan ba yung isa?
Matanda na, 100. Oy, wow, grabe. Ayan. Yun yung mga guys ay 100 years old, naghihintay sila ng titulo ng lupa nila. Ang tagal ng panahon. Wow, kudos naman talaga sa mga tagadar. And of course guys, sa ating mahal na Pangulo, Marcos administration, sa tagal ng panahon ngayon lang natanggap ang mga lupa nila. Wow, grabe, 'di ba? Nakakataba ng puso. Wow, yan si Kuya. Sabi ko sa inyo talagang priority niya mga magsasaka Number 1 priority niya po 'yan, mga kababayan. Sana lahat ng mga past administration ganyan. Hindi maganda sana guys ang daloy ng mga yung mga magsasaka ngayon. Di sana maganda ang pagsusupply ng mga bigas, 'di ba? Di naiwasan sana natin yung pag-import, no? 'Di ba? Pag tinulungan kasi alam niyo mga magsasaka, kailangan talaga tulong ng pamahalaan. Sa mga past administration, dapat ganyan ang tinutukan nila. Di sana maiwasan natin ang pag-import ng bigas. Uy, nako, wish ko lang talaga sana magtagal si Pangulong Marcos Jr. para nang ma-solve niya lahat ng mga gusot sa mga nagdaan. So, yun guys, maraming salamat sa inyo. Selfie pa more. See you again on my next upload videos. Bye, and babush. God bless Philippines. Congratulations sa mga DDS na nakakatanggap ng titulo ng lupa. Babush!